Magandang araw mga bata! Sa araw nito ay may bago tayong aralin sa MAPE Arts 5 Quarter 4 Week 6 na may paksang paglikha ng disenyo sa paggawa ng 3-dimensional craft na mobile art, paper mache at paper beads. Gusto mo bang sumubok gumawa ng mga palamuti? Madali itong gawin. Kung gagamitin ng pagkamalikhain sa pagdedesenyo, lalong mainam kung ang gagamiting materyales sa paggawa ay recycled o mga gamit na patapon, ngunit maaaring bigyan ng bagong buhay. Sa araling ito, inaasahan na ang mga bata ay makalikha ng disenyo sa paggawa ng 3-dimensional craft na mobile art, paper mache jar at paper bead. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging malikhain at maparaan. Makikita ito sa estilo ng pananamit, pagkain at pagkahilig sa pagsusuot ng mga makukulay na mga dekorasyon, palamuti at alahas sa katawan. Ilan dito ay ang mga pulseras at kwintas na higit na nagpapatingkad sa kanilang kasuotan, lalo na ang mga kababaihan. Kahit sa loob ng kanilang tahanan ay makikita ang mga nakasabit na palamuti at kagamitan na may iba't ibang disenyo. Mobile art. Ang matingkad na pira-pirasong papel ay maaaring dikitan at pagdugtungin upang makabuo ng isang mobile art. Ang mobile ay isang 3-dimension na bagay. Ito ay may harap, likod, gilid at maaaring tignan kahit saang bahagi nito. Ang mobile ay nakasabit sa dingding o kisame. Ito ay isang uri ng eskultura na sinuspinde at gumagalaw bilang tugon sa ihip ng hangin o lakas ng motor. Tingnan ang dalawang larawan kung paano makabubuo ng disenyo sa paggawa ng mobile art. Paper mache. Ang taka, katulad ng mga ibang likhang sining, ay sumasalamin sa mayamang kultura ng mga Pilipino. Ang pagkakaroon ng kasanayan sa pagtataka ay makapagbibigay ng oportunidad sa mga mag-aaral na linangin ang pagiging malikhain at makilala ang sariling kultura. Ang pagtataka o paper mache making ay nagsimula sa Paete, Laguna. Ang produkto ay nagsisimula sa pagluluto ng pandikit na gagamitin mula sa galapong o giniling na bigas. Ang mga lumang dyaryo ay pinagdikit-dikit at inilalapat sa molde. Pinapatuyo ito at binabaak pagkatapos upang tanggalin ang molde. Pinagdidikit muli ito at pinipintahan upang magkaroon ng disenyo. Tingnan ang mga larawan sa ibaba sa paglikha ng disenyo sa paggawa ng paper mache jar. Narito ang mga larawan sa paggawa ng paper mache jar. Paper beads. Isa ring kanais-nais na likhang sining ang paggawa ng paper beads. Madali itong gawin kung gagamitin ng pagkamalikhain sa pagdidisenyo, lalo nang mainam kung ang gagamiting materyales sa paggawa ay recycled o mga gamit na patapon, ngunit maaaring muling bigyang buhay. Ang paggawa ng paper beads ay nakakatulong upang magamit muli ang mga lumang papel o magazine bilang panibagong kagamitan. Nalilinang nito ang pagiging malikhain ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang disenyo mula dito. Maaari itong gawing pintas, pulseras at lanyard ng ID. Ang paper beads ay mga pinulupot na papel na may iba't ibang hugis at kulay. Ang pagkakaiba ng hugis ay may kinalaman sa anyo ng mga paper strip na ipinulupot sa stick. Pagmasdan ang larawan sa ibaba sa paglikha ng disenyo sa paggawa ng paper beads.
Narito ang larawan sa paggawa ng paper beads. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ng tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, hindi kailangan ng panukat sa paggawa ng paper beads. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalawa, papel ang pangunahing materyales sa paggawa ng paper beads. Ikatlo, sa gawaing sining, dapat ay maging matyaga sa paggawa. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ika-apat, mahalaga sa isang tao ang pagiging mapagmahal sa kanyang ginagawa. Ikalima, kapag masaya ang isang tao habang gumagawa, magaan lang ang isang gawain. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ika-anim, ang paggawa ng mobile art ay nakatutulong sa pagbabawas sa pagkalat ng mga basura. Ika-pito, sa paggawa ng 3D art, may mga pagkakataong nagagamit ang mga bagay sa paligid. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ika-walo, ang paggawa ng mobile art ay isa sa mga paraan ng pagre-recycle. Ika-siyam, kailangan ng balanse sa paggawa ng 3D art. Ika-sampu, tinatawag na 3D art ang isang likhang sining kapag harapan lamang ang nakikita. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay maggusto. Sa unang bilang, ang isinagot mo ba ay mali. Kailangan natin ng panukat sa paggawa ng paper beads. Sa ikalawang bilang, tama. Sa ikatlong bilang, tama. Sa ikaapat na bilang, tama. Sa ikalimang bilang, tama. Sa ika-anim na bilang, ang tamang sagot ay tama. Sa ika-pitong bilang, tama. Sa ika-walong bilang, tama. Sa ika-siyam, tama. At sa ika-sampu, mali. Kapag sinabi natin 3D art, ito ay may harapan, likuran, at gilid. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Pumili ng nais mong 3-dimensional craft, maaaring mobile art, paper mache, o paper beads. Gumuhit ng disenyo sa paggawa ng 3-dimensional craft na iyong napili. Gawin ito sa isang malinis na bond paper. Gamitin ang rubric sa ibaba bilang gabay sa iyong gawain. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin at unawaing mabuti ang mga katanungan. Isulat ang mga kasagutan sa iyong kwaderno. Una, paano mo may papakita ang pagiging malikain sa paggawa ng isang likhang sining? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Sa ikalawang bilang, maraming mga lumang papel ang iyong kapitbahay. Paano mo sila matutulungan na magamit ang inaakala nilang patapong bagay tulad ng papel? Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay maggusto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa unang bilang, may papakita ko ang pagiging malikhain sa paggawa ng isang likhang sining sa pamamagitan ng paggamit ng kaalaman sa kulay, hugis at balanse sa paggawa ng mobile, paper mache jar at paper beads. Sa ikalawang bilang, ito ba ang iyong sinagot? Ang mga patapong bagay ay maaaring magamit sa paglikha ng 3-dimensional craft na mobile, paper mache at paper beads bilang isang gawain na malaki ang maitutulong sa ating kalikasan. Gawain sa pagkatuto bilang 4.
Bumuo ng isang 3-dimensional craft gamit ang iginuhit na disenyo sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sa bahagi ng pakikipagpalihan, isulat ang mga kagamitan, materyales na matatagpuan lamang sa inyong tahanan na inyong gagamitin at ang pamamaraan sa pagbuo ng sariling likhaang sining. Narito ang rubrics para sa iyong pagmamarka. At siya nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!